Kaba at takot daw ang panay na lang na nararamdaman ni Tonyo sa tuwing darating ang kanilang Meralco bill dahil sa taas ng bayarin. Pero mukhang mas mapapakapit pa raw siyang lalo nang malamang may panibagong tasingin sa kuryente sa susunod na 12 buwan simula ngayong Oktubre. Nakakayak na lang eh. Ang hirap na kasi lahat nagtaasan eh. Inaprobahan na kasi ng Energy Regulatory Commission o ERC ang hiling ng Meralco na singilin sa mga customer ang mas mataas na presyo mula sa mga plantang gumagamit ng natural gas. Ang inaasahan natin, mga 30 centavo per kilowatt hour increase sa initial estimate ng ERC. Meron silang hahabulin ng mga January to August na hindi pa sila nakapagtaas. So, itong may additional yun ng mga 2 centavos over the next 12 months. So, yung kabuuan, mga 32 to 33 centavos yung initial estimate namin per kilowatt hour. Problemado rin daw si Lola Clarita kung paano babayaran ng Meralco bill na umabot sa higit 6,000 piso. Tapos na kasi ang pera dahil kailangan ding bumili ng maintenance medicine nila mag-asawa. Ang hirap talaga ma'am, sa totoo lang. Minsan nga yung bigas pa namin, kung ano-ano na lang ginagawa namin para lang makasurvive. Kung titignan ng inyong electric bill, 40 to 50% ang babayaran ay generation charge. Ito yung pinambili ng mga power generators na isusupply nilang kuryente na pinasan nating mga consumer. Higit sa kalahati ng kuryente ng Pilipinas galing sa coal-powered plants. At nang sumipa ang presyo nito sa world market, consumers ang nagbayad. Nang magkulang pa ang kuryente dahil sa pagkasira ng ilang coal plants nung kasagsagan ng tag-init, sumipa ang bentahan sa spot market, kaya't mataas ang binabayaran natin ngayong generation charge. Hindi tayo ang may kasalanan doon sa force outages, mga korporasyon, mga may-ari ng mga coal plants, pero tayo ang pumapasan ng epekto. Hindi kayo nagko-compute. Bakit? Dahil sinabi ba ng Meralco, huwag kayo mag-compute. Kasi kapag pinagbatayan natin ang parameters ngayong 2040, napakababa at tataas ang singil sa taong bayan. At kapag ganoon, wala na kayong makukuha, wala kayong matatanggap. Hindi, 7 taon kayo hindi nag-compute. Yun nga po, Your Honor, we have to follow the rules on how we will computing. But then since wala pong rules na Binabasino. na-adapt ang ERC, that's why... Ang role ninyo, responsible and regulatory operation service for the formulation and enforcement of standards and rule and regulation affecting the electric power industry and guides the Commission in the prescription and enforcement of the adopted principles. Sino nag-utos sa inyo sa Commission na huwag mag-compute sa loob ng 7 taon na sinisingil ng Meralco sa atin na 14.97%, whereas those are the computation that according sa Philippine Stock Exchange ay napakababa, 6%, 7%. Ito ang dapat na sinisingil sa atin ng Meralco. Hindi dapat 14.97%. So ngayon, 8% nawawala sa taon-taon sa ating mga kababayan. Pambili ng gamot, hindi na bilili ng gamot, mamamatay ang anak. Hindi may palibing, bakit? Nagbayad ng kuryente. Investors, foreign investors, run away from us, going to Indonesia, going to Thailand, going to Malaysia, because the cost of electricity there is so low. And this will cause you betrayal of public trust. Mismo Meralco nagsabi, ito wak namin eh. Pero sinabi ng ERC, hindi, sundin nyo na yung dati, 14.97. Wala kayong ginawa sa loob ng 7 taon eh. Can we have a confirmation from you that you will start the process of refunding? Kasi ma'am, pag hindi po kami nakakuha dito ng refund, I will tell you, I will initiate an impeachment case against all the commissioners. Dahil ito yung pong responsibilidad ng ating pong mga commissioners. Nabigyan ng tamang rate ang ating mga kababayan. Refund, refund, refund. Oh, napakatapak ni Governor Dan Fernandez. Siguro malaki ang bill nito sa Meralco. Kaya push na push siya. Push mo lang yan, Governor, kasi talaga, kailangan talaga ng refund. Sa amin sigurado malaki-laki din ang refund namin dahil gusto. Nagtatrabaho lang talaga kami para sa pambayad ng kuryente, mga mi. Hindi naman kasi pwede kami na walang aircon kasi aside from marami kami mga bata dito syempre, ang init-init talaga ng panahon, talagang nakakamatay. Kesa mauwi tayo sa ospital, no? Magtsatsaga na lang kami magbayad ng aircon. Pero ayun nga, no, yung mga utang ng mga power plants ay sa atin, mga mamamayang Pilipino, sinisingil. At nakakaawa yung mga ordinaryong mamamayan lang, no. Katulad nga nung pinakita natin kanina sa video na si Lola, imbis daw na pang-maintenance medicines daw niya yung kanyang pera, napupunta lang daw sa pagbayad ng Meralco dahil nga ang kanyang bill ay 6,000 pesos, no. Tumataas pa nga minsan yung mga bill, no, kagaya namin,
talagang may progression. No? Buti sana kung yung mga sweldo namin ay tumataas din. Grabe, no? Kasi sa atin sinisingil to. Ano ba to? Utang ba to ni Duterte? Ano ba? Siya ba may kasalanan lahat nito? Sana lang magawan din ang paraan ng administrasyon natin ngayon, yung kasalukuyan nating administrasyon. Itong problema natin sa Meralco, no, dahil hindi lahat ay may capacity na makapagbayad ng mataas na singilin sa kuryente. Lalo pa, nag-join ako ng isang groups kung saan napakadami nagrarant. No, sobrang bad vibes nung group na yun. Kasi puro talaga puro talaga mga reklamo nila sa Meralco ang nandoon. Kasi nga, kung makikita mo yung mga bills na pinupost nila doon, hindi bumababa ng 7,000, 8,000. Tapos, where in fact, 4-3 lang daw sila sa bahay, tas mga bata pa daw yung mga kasama nila, ganyan. Tapos, sobrang tipid na tipid. Meron pa nga isang instance na sobrang pagtitipid daw nila, no, na halos isang ilaw na lang daw at isang electric fan nagtitiis sila. Despite the fact na nagtitipid sila, mas lalo pang tumaas ang kanilang kuryente. So, how was that even possible? Ngayon, itong husband ko ay pinapunta ko sa Meralco. Sobrang Gina talaga ako. Kasi syempre nga naman, ang hirap mag-budget ng mga bilihin ngayon. Tapos dagdagan mo pa ng mataas na bill ng kuryente. 'Di ba? So, etong husband ko ay nagpunta siya sa Meralco. At ang sagot lang daw sa kanya doon, ay patignan daw yung metro ng Meralco, baka daw meron ng sira. Ganyan, magpatingin daw sa electrician, magtawag daw ng electrician. So, ganun yung suggestion nila, di ba? Ngayon, chine-check namin yung, magkano yun? In a week, 10 days pa lang yata, laki na nakukonsumo namin kasi itong husband ko ay inaral din niya kung paano i-compute yung sa metro ng Meralco, no, kung magkano na yung nakukonsume namin. At Diyos ko, talaga nga naman, talagang sobrang taas. 10 days pa lang, ay kinumpute niya, nakakamagkano na kaagad. So, nakakatakot talaga ngayon. Actually, yun ang isa sa pinaka kinatatakutan namin sa araw-araw. Yung pagdating ng Meralco bill, kasi hindi namin alam kung anong kinabukasan na naghihintay sa amin. Actually, alam nyo, grabe, no? Kasi imbis na nagtitipid kami kasi mag-aaral na yung aming toddler, wala. Ito yung pinakamahirap na nangyayari sa buhay ng Pilipino ngayon, no? Yung pagbabayad ng Meralco. So, sana magawa nito ng paraan. Sana malutas itong problema natin sa Meralco.